yung mahirap lalong humihirap. Baliktad eh. Yung mayaman lalong yung mayaman. Dapat yung mahirap, kahit pa paano nakakaalwal. Alam ko, aware naman ako na syempre nasa tao yan. Kung nasa tao lang yan, ba't ba tayo nagkaroon ng gobyerno? Ito, si Mary Ann Maslog, pineke niya ang kanyang kamatayan para takasan ng pagkakakulong. Noong 2008, kinasuhan si Mary Ann Maslog dahil sa 24 million pesos textbook scam. After 11 years, noong 2019, sinabi ng kanyang abogado na patay na daw si Mary Ann. Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat. Alam, dami siya sabi. Tapos, nung in-offer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion. Bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad? Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan. Kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang Lunes sa inyong lahat mga kayon. Pinapakinggan Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Yeah! Tunay na balita. Araw ng Lunes mga kayon. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may alaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Isang mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Walang titigil mga kayon, sabay-sabay pa rin natin tuklasin, hanapin, kasagutan sa mga katanungan sa ating mga isipan na Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan Blue Ribbon, simulan nyo na! para sa bayan. Alright, isang mega love shoutout sa lahat ng viewers natin. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is January 19, araw ng Lunes, Monday, balik trabaho na ha. O yung mga nagkakapakasyon lang sa Tondo, yung mga nakipiesta, balik trabaho na tayo, balik realidad na po tayo ha. First of all, syempre, attendance check muna tayo dyan sa baba sa comment section. Maraming salamat po sa lahat ng viewers natin, OFW ka man, o ikaw na nakikinig, nanonood sa akin, sa Joe Malone TV. Maraming salamat sa iyo dahil lagi ka nakatutog o minsan busy ka, nasa trabaho ka, pero pagka na umuwi ka, hindi mo nakakalimutan mag-tune in kay Tito Joe, kay Joe Malone, para. Maraming salamat sa iyo. Paki-double check naman mga kayon kung nakasubscribe na. Kung hindi pa, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon. Sabay-sabay po tayo mga kayon. Hilahan pataas! Tapos sa description box sa baba, merong mga link dyan ng mga YouTube channel natin. Merong editor dyan, merong taga-upload dyan. Pero syempre ako yung main character dyan. Yan yung mga backup channel natin mga kayon. Paki-subscribe na rin at paki-click yung bell icon. Maraming salamat pagka gagawin mo yan ha. Comment sec naman dyan sa baba if you're watching from Switzerland, Netherlands, Japan, Singapore, Marinduque, Caloocan, Batangas, Mindoro, Cebu, Davao. Para na sa ganun gumana yung algorithm natin. Maraming salamat. Simulan na natin to mga kayon. Grabe Ito, ang gusto ko kay Greco. Dapat na talaga isara ang Kongreso. Ginawang katuwaan na lang ang pagnanakaw ng pera ng bayan. Pila nakaw. Bilian ng luho, pamudmud sa mga botante at sa pangsasamantala sa kaharian ng iba. Bulag sa katotohanan dahil sanay na sa kalakaran. Tama naman. Totoo naman. Lagi ko naman sinasabi dito yan Pucha, pagka naniniwala pa kayo sa mga yung mga katiwalian ng gobyerno natin, patay na, yari na, wala na tayo talaga. Habang buhay na tayo magtatrabaho, hindi tayo makakaranas ng konting asenso. Sa totoo lang, Sa totoo, ganun na nangyayari. Tama naman, isaran nyo na yan. Kasi nagiging ginagawa nyo yung yung parang
Pag upo mo dyan, hindi naman lahat gagawin yung gatasan lang. Lagi ko sinasabi dito mga kayon, kung hindi ka pagalit, bakit? Hindi ko in-encourage na magalit kayo sa gobyerno. Pero putya, kung hindi ka pagalit, bakit? Please let us know. Baka mamaya meron kaming namimiss. Di ba? Sa sobrang dami ng... Yung mahirap, lalong humihirap. Baliktad Yung mayaman, lalong yung mayaman. Dapat yung mahirap, kahit pa paano nakakaalwal. Alam ko, aware naman ako na syempre nasa tao yan. Kung nasa tao lang yan, ba't ba tayo nagkaroon ng gobyerno? Syempre, hindi lang nasa tao yan. Nasa gobyerno na din natin yan. Kasi parte tayo ang gobyerno, lagi ko sinasabi. Ang gobyerno, hindi yan separate na departamento. Tayo ang gobyerno kasi tayo yung parte niyan. Sila lang yung tagapagpatubot ng batas, tagagawa ng batas. Pero yung gobyerno ng Pilipinas, tayo yun. Parte tayo nun. Pag sinilang anak mo, ng apo mo, parte na yan ng gobyerno ng Pilipinas. May utang na kaagad yan. Di ba kasi lahat tayo nagbabayad ng ng taxes Whether we like it or not, babayad ka talaga ng tax. Pag bumili ka ng lupa, bayaran mo yung amilyar. Pag bumili ka ng kotse ng sasakyan, ipaparehistro mo yan taon-taon. Pagka kumuha ka ng lisensya, gusto mong mag-drive, iparehistro mo yan. Pagka gusto mo mag-ibalsa, kailangan mo ng passport, iparehistro mo yan. Pagka gusto mo makipag-usap sa kapwa mo, makikipag-rehistro ka. Yun na lang ang kulang. Saka yung may metro ka dito, nakadikit sa hininga mo. Pagka gumanong ka hininga, puta. Kaya dapat dahan-dahan lang tayo magsalita kasi yung metro. Kulang na lang ganun. Alam nyo sa mundo, kaya kaya talaga lahat makasalanan mo sa totoo lang. Alam nyo sa mundo, lahat binigay ng libre. Lahat Alam nyo ba yun? Napanood. Nakita nyo bang post yun sa Facebook? Hindi ko na kasi nasi, pero nakita ko duman kasi kaya ko na maipaliwanag Sabi, parang nagsusumbong yung nag-post kay God. Sabi, Lord, yung binigay mong libre, ngayon, pinagkakakitaan na ng taong lupa. Kami lang yung mga batang 80s, batang 90s, pasensya na sa mga 2000s, sa mga millennial, pasensya na kayo. Kami lang yung 80s, 90s na umiinom direkta mula sa gripo, ng kahit saang gripo. Malinamnam pa noon. Tapos magtataka kayo kung bakit ang lakas ng mga immune system namin. Kami lang, pasensya na. Solid, hindi naman sa mga millennials. Solid kasi yung foundation namin. Importante kasi yun 1 plus 1 foundation equals 2. Kahit kailan yung 1 plus 1 hindi magiging 3. Kasi yun yung foundation. 1 plus 1 equals 2. Sa amin mga batang 80s, mga batang 90s, pasensya na kayong mga millennials, yung mga baguhan. Yan yung naabutan nyo Pero maganda rin yung naabutan nyo kasi advanced technology. Nung panahon namin, wala namang ganito Wala namang subject na computer Di ba? Yun nga lang, yung foundation namin, kailangan namin lumabas. Lalabas kami ng umaga, walang cellphone, walang GPS, bago magdilim, bago mag-alas 6, kailangan nasa bahay ka na. Matik yun, ganun katiwala yung mga magulang namin noon. Hindi kayo text kung nasan ka, hindi magpo-post, nawawala yung anak ko. Hindi, walang ganun. Diba? Walang ganun. Basta bago magdilim, uuwi ka. O kaya tanghalian, uuwi ka. After mo kumain, maliligo ka, tapos lalabas ka ulit. Ganun lang umiikot yung mundo namin. Pasensya na. Pero I don't feel like, I owe you an apology. Kasi yun yung parte namin, yun yung generation namin. Kayo, ito yung generation nyo. Hindi ko naman sinasabing pangat yung generation nyo. Ang sinasabi ko lang, solid yung sa amin. Kasi talagang, wala Ito, yun. Kaya nga, sabi ko, nakakamiss yung dating buhay. Pero syempre, di mo naman pwedeng balikan. Lahat tayo kailangan moving forward. Di ba? Kailangan laging moving forward. Salamat sa technology tulad nitong podcast dahil kung hindi, malamang wala pa rin to. Di ba? Hindi pa rin tayo nag-social media, walang mga social media platform, mga social media app, wala lahat yan. Di ba? Kaya, sana doon sa mga politiko na baguhan ngayon, or yung mga bago ngayon na nakiki-adapt, sana isipin nyo din yung kung ano yung pamumuhay ng taong bayan. Hindi lang yung kailangan natin gumawa ng pera ang tanong ko nga, aanin nyo ba yung maraming pera? Sabihin nyo naman sa amin, baka kasi kailangan nyo ng pera, baka bigay ko na lang yung sahod ko sa inyo.
Kasi hindi natin alam eh. 'Di ba? Yun ang sinasabi ko lagi na hindi kasi binibigay sa atin yung konkretong sagot. Oh, para hindi pag nakuha natin yung sagot, okay, stop naman na tayo magtanong eh. Ano bang gagawin niyo sa pera? Bakit pati yung pera ng kaban ng bayan gusto nyong angkinin? Anong gagawin niyo diyan? Bibili kayo ng lupa sa Pilipinas o sa ibang bansa na kayo bumibili? Tapos habang yung mga mahihirap, naghihirap, kayo namang mayayaman, nagiging elite, nagiging oligarch, nagkakaroon ng mga businesses. Tapos itong mga to, na mahihirap, na umaasa sa gobyerno, wala na din. Lagi ko nga sinasabi dito, yung mga nagtatrabaho, pinapatawan ng tax. Yung mga walang trabaho, sila yung qualified sa mga ayuda. Unfair sa mga nagtatrabaho na lumalaban ng patas, na nangihinayang na hindi makakapasok sa isang araw kasi bawas sahod, bawas isang araw. Tapos ito mga to, sila pa yung mga qualified sa mga ayuda, yung mga tambay. Wag naman ganun ang Pilipinas, di ba? Duterte was abducted, not arrested according to Ambassador Teddy Locsin. Ayan na. Ayan na, di ba? Alam nyo, sa totoo lang, totoo naman eh. Hindi ko alam kung bakit wala pa rin, na tila ba parang wala pa rin nagagawa yung mga Pilipino sa ganitong klaseng sitwasyon. Duterte, dinala sa ibang bansa. Tapos ngayon pa lang naghahanap ng mga testigo. Ano nangyari doon sa presume innocent not until proven guilty? Ano nangyari doon? Hindi ka pa nagigiltihan? Hindi ka pa nahahatulan ng guilty pero nakakulong ka na? At hindi lang dito, sa ibang bansa pa? Diba? Yun yung nakakapagtaka sa part na yun. Diba? Tingnan nyo, Duterte, kailan lang naglabas yung ICC na kailangan nila ng mga witnesses sa EJK na yan? Anong petsa na? January, February, March, 2 buwan. 10 buwan nang nasa dahig si Duterte. Kung kaya nga nilang gawin kay Tatay Digong, mas kaya nilang gawin sa mga normal na tao. At ang nakakainis na part dun, tila ba na parang wala tayong magawa dung sa parte na yon at tinayaan na lang natin si Tatay Digong. Alam ko naman na gumawa ng effort yung mga grupo-grupo, yung mga subgroup, lumabas sa kalye, nagsisisigaw. Pero bakit parang iniisnab lang tayo ng gobyerno? Yun yung nakakapagtaka. Alam mo yung paalam nyo naman sa amin. Kasi ngayon naghahanap ng ICC ng mga witnesses. Naka-hold si Tatay Digong. Hindi, di ba sana, baka dito, baka maintindihan pa natin eh. Di ba? Baka dito kung maintindihan. Pero nasa ibang bansa. At ang layo Ang layo. Dahig. Netherlands ba? Dahig? Di ba? Ano nangyari sa justice system ng Pilipinas? Di ba? Kung kayang gawin kay Tatay Digong na dating presidente ng Pilipinas, kaya kayo, malinaw eh. Malinaw na talagang pinagkaisahan nila si Tatay Digong. Malinaw na pinagkakaisahan nila ang Duterte. Ayaw nilang makabalik ang Duterte sa gobyerno. Wala lang silang magawa kasi aside from BP Inday Sara, meron pang 2 lalaki. At hindi lang basta-basta yan, ha? Hindi niya mamamaliit yan. Kahit si Kitty, hindi niya mamamaliit. Siyempre, train yan. Ang magulang yan talaga mga politician. Kaya talagang ang mga kapatid, politician. Kaya talagang hindi Duterte lang. Di ba? Tingnan mo nga, pinagtutulungan kung ano pinaggagawa nila. Oy, Blue Ribbon ngayon pagkakaalam ko, para nabanggit ni Ping Lacson doon sa press con niya na alam ko Blue Ribbon ngayon. Kaya abangan nyo yung mga upload natin aside dito. Okay. Diyos ko naman, may mga video pa ako. Anong minuto na? Ang dahilan kung bakit ang daming umaatake kay Congressman Leandro Leviste, may hawak pa siyang ebidensya na higit pa sa Cabral Files. Taas kamay. Patay. Yari na. Diba? Kaya maniniwala ako, may mga death threat tong batang to. Pucha sa dami ng binanggana ito. Ang problema kasi walang kumakampi. Alam mo yon? Yung iba, adapt sa sistema lang. Diba? Iba playing safe lang. Okay lang, iyaan mo sila. Sila naman yan. Basta tayo, safe tayo dito. Pucha. Makasarili din yun. Greedy rin yun. Kung talagang public servant ka nga taong bayan nga ang bumoto sa'yo. Halimbawa, sa kung Leviste, First District Batangas, pinagkatiwalaan. Lahat ng First District, kayo ang bumoto kay Kong Leviste, kaya nakaupo yan di ba? Proud kayo.
na talagang ganyan ang binoto nyo, hindi na sayang. Pero paano to yung mga tahimik lang? Yung mga biglang nawawala pagka may mga malalaking issue, pero pagka mga ang tatapang, kunyari, hindi. Bigyan nyo ng panyo, papaiyakin natin yan. Di ba? Tapos pagka may mga ganito malalaking issue, wala na. Parang asong ganun. Di ba? Yan ang mahirap sa atin. Kung Tahimik. medyo nababanggit itong si Yusik Claire. Sa tingin niyo po ba talagang itong si Yusik Claire ay isa sa mga dahilan kung bakit itong administrasyon ni Marcos talaga naman nagkakaroon ng ganyang trust rating na -3? Kasi nung araw, against Marcos yan, dami ng banat. Alam, dami niya sabi. Tapos, nung inoffer yung posisyon, may budget sila 2.4 billion, bumaliktad kagad. So, anong kredibilidad niya ngayon magsalita na para kay Marcos? Siya binabanatan, masamang tao yan si Marcos, masama, biglang mabait si Marcos. So, walang credibility yung mga taong ganyan. Balingbing. Hindi na, Ang tawag doon. So sa tingin nyo, Manong Chavit, yung 2.4 billion napunta sa kanya. Posibleng napunta sa kanya. Ang budget nila sa opisina nila. Laki. Ewan ko kung meron din allocable. Dahil Ano yun? Isang taon o yun ang talagang buong budget hanggat budget nila yun. sa kabuuan? Isang taon yun, sa isang taon. Isang taon, no? Aba, malaki pala, 2.4 billion. Magkano kaya kay Auntie Claire doon? Yung iba pa sweldo nun. Iba pa sweldo. Grabe naman. Ano babaliktad agad? Malaki usapan. So, yung sinampang 110 million, Kaya. panis, Kaya. kayang-kaya. Diba? Kita naman, grabe naman. 2.4 billion sa isang taon na budget. Paano mo ubusin yun? Sabagay, sa ibang kusi, pero kahit na. Diba? Kahit na. Pucha, grabe. Pero yung ganong klase na dating galit, hindi ko makita yung point na yun. Kaya ako, never akong Kasi parang ang lalabas, balimbing ka Biri mo. Gaya nung sila sabi ni Chavit na dating kinaiinisan si Marcos ni Yusik Claire Castro. Tapos ngayon, sinasamba na. Siyempre, ano pang kredibilidad mo sa gano'n? Not unless meron kang mabigat na dahilan. Di ba? Pero siyempre, sa terminology natin, ay lokohan yun. Alam na natin yan kung bakit. Di ba? Kaya ako ayoko I would rather keep my credibility Di ba? Ikikip ko yung credibility ko. Kung ako makita nyo akong magbablog sa kalaban, yung mga kay BP Inday Sara, sige, unsubscribe nyo ako. Kung makikita nyo akong gano'n. Pero kita nyo naman yung channel ko sa baba, sa description. Di ba? May mga talent ako na pwede kong paghugutan ng income ko kaysa magsirain ko yung credibility. Posible yan. Sabi nila, huwag magsasalita ng tapos. Ako, kaya ko magsalita ng tapos. Kasi bulob ko Di ba? Change content na lang. Di ba? Pwede naman Diba? Kaysa mag-vlog ako sa kabila, tapos titirahin ko si Tatay Digong o kaya si Beef Juice. Hindi. Change content, pwede pa. Pero yung change, change the whole content, pero yung lilipat ako sa kabila para maputa. Eto mga kayon, panoorin natin. I'm sure maaalala nyo to. Panoorin natin. Ito, si Mary Ann Maslog, pineke niya ang kanyang kamatayan para takasan ng pagkakakulong. Noong 2008, kinasuhan si Mary Ann Maslog dahil sa 24 million pesos textbook scam. After 11 years, noong 2019, sinabi ng kanyang abogado na patay na daw si Mary Ann. At alam mo ba kapag namatay ang akusado, matik, mawawala ang criminal liability. Pero Natatandaan nyo yan? Natatandaan nyo? Di ba? eto ang twist. Noong September 2024, na-aresto sa Quezon City ang isang babaeng nagangalang Dr. Jessica Francisco dahil sa fraud. At laking gulat ng mga otoridad, si Mary Ann Maslog pala ito. Gumamit siya ng iba't ibang identity para magtago. Pero alam mo ba kung saan siya nahuli? Sa kanyang fingerprint. Bagay na hindi niya kayang baguhin. Yes. Unless putulin niya ang kanyang daliri, no? Sa huli, sinentensyahan siya hanggang 10 years ng pagkakakulong. Lang yan, 10 years lang. Kung nagawa ito ni Mary Ann Maslog, yakang-yaka din itong mapull off ni dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral Yes. na nakabalitang namatay sa Benguet. Yan
ang pinaniniwalaan ng ibang mga tao. Ayon sa iba, posible daw na kaya ding pikehin ni Cabral ang kanyang kamatayan. Kayang-kaya. Pero saan nga ba nanggagaling ang trust issues na ito ng mga netizens? Well, kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, marami-rami na rin ang naging sikat na fake deaths in history. Ang isa dyan ay si John Darwin, na tinaguri ang The Cano Man. Noong 2002, iniulat na nalunod si John Darwin habang nakakano. May memorial, may iyakan, tapos may insurance claim pa nga eh. Pero 5 taon ang lumipas, lumitaw siyang buhay sa Panama, kasama ang kanyang asawa. May bago silang bahay, may bago silang bank account. Ang ending, nahuli sila at nakulong. Maliban kay John Darwin, andyan din si Frank Abagnale Jr., ang tao kung saan inspired ang character sa pelikulang Catch Me If You Can ni Leonardo DiCaprio. Si Frank, sa totoong buhay, siya ay naging peking piloto, Nangya. at abogado. Tapos, minsan na din siyang kunwaring namatay para makatakas siya. Fake identities, fake papers, and fake life. Kailangan mo ng malaking pera dyan. Hindi pa pwedeng, hindi kayang gawin ng mahirap yan. Yung mga ganyang fake deaths. Kasi kailangan mo ng mga papeles dyan. Kailangan mo ng konting PR dyan, press release. Hindi siya literal na inilibing, pero burado ang kanyang identity sa sistema na para bang namatay na nga. Ano nga ba ang common pattern ng mga fake deaths na ito? Halos lahat sila may pare-parehong elemento. Bigla Kaso? at insidente, kakaunting ebidensya, walang malinaw na katawan, may motibo, utang, kaso, kahihiyan o power. Kaya sa pagdaan ng panahon, natuto ang publiko na magtanong. Balik tayo kay Cathy Cabral. Noong madiskubre ang katawan niya sa Tuba Benguet, ang pulis at forensic experts ang humawak ng crime scene. Naglabas rin ng mga litrato ang pulisya ng katawan na natagpuan. Hindi ko na ipapakita sa inyo ang mga larawang ito bilang paggalang na rin sa yumao at sa kanyang pamilya. Ngunit ayon sa mga nakakita, kahawig na kahawig talaga ni Cabral ang nasa litrato. Pagdating naman sa identification Hindi naman at pinakita autopsy, eh. ang pamilya ni Cabral mismo ang nag-identify na siya nga ang natagpuang katawan. Sumailalim ang bangkay sa autopsy at inilabas ang resulta noong December 20. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, 99% sure sila na ang katawan ay si Cathy Cabral mismo. Pero Putang ina, ba't yung katawan? Tingnan nyo sa mukha! bakit nga ba may trust issues ang publiko? Naiintindihan natin kung bakit may pagdududa ang publiko. Una, malayo ang crime scene, kaya may konting delay sa information. Pangalawa, nangyari ang kanyang pagkamatay habang iniimbestigahan ang DPWA Yes. kaugnay ng flood control at corruption allegations. Sa ganitong konteksto, hindi maiwasang magtanong ang publiko. Kaya naman panghuling paalala, sa mga ganitong usapin, mahalagang umasa sa ebidensya, hindi sa haka-haka, at maghintay ng opisyal at kumpletong resulta ng investigasyon. Higit sa lahat, magkakaroon tayo ng paggalang para sa namatay, para sa pamilya, at higit sa lahat, para sa katotohanan. Di ba? Yan yung sinasabi ko si Mary Ann Moslog. Marami, may trust issues naman talaga. Nagawa nga ni Mary Ann eh. How much more kayang gawin din sa mga ibang gustong mag-fake deaths, di ba? Kaya nakakapagtaka lang, no, na pwede. Kung tutuusin, kayang-kaya na sagutin ni Yusek Cabral lahat, di ba? Lahat. Baka nga nasa kanya eh, di ba? Nga yung hawak ni Libeste eh. Di ba? Pero sana, no? Sana, ewan ko ba? Kung bakit may mga ganitong mga politiko na talagang iniisip nila sarili lang. Alam mo, do not underestimate the power of prayers. Ipagdasal natin yang mga yan. Kasi ganito may nakausap ako eh. Sabi niya, lahat ng mga corrupt partida, ano pa to sabi niya, lahat daw ng mga nangurap, lahat daw yan, kumunoy ang baksak. Which means na parang sinasabi niya, lahat yan impyerno baksak. Kumunoy, ganon. Kaya ang problema kasi, mga kayo, hindi naman tayo makakapag-judge niyan eh. Di ba? Remember, kayo kung tatanungin ko sa inyo, yung mga politiko na kilala natin, yung mga big fish, sa tingin niyo ba mapupunta sa langit yan? Sige, comment down below. Bago ko sagutin. Again, it's not for us to be judged. Remember kung sino yung katabi ni Jesus sa krus nung namatay siya. 2 convicted na kriminal. Di ba? Alam niyo yung difference ng dalawa, ang istorya noon? 3 sila, di ba? Si Jesus yung nasa gitna. Yung isa, minak niya si Jesus. Sinabi niya, kung talagang ikaw yung Messiah, bakit hindi mo sabihin sa ama mo na iligtas ka, tapos iligtas mo na rin kaming dalawa? Anong sabi ng isa? Sabi niya, huwag kang hangal. Sabi ganon. Tayo, convicted, tayo criminal talaga, kaya tayo nandirito. Pero itong isa, si Jesus, hindi nila napatunayan na criminal nga. Tapos sinabi ng isa na, Jesus, Messiah,
Rabbi, alalahanin mo ko pagka parang ganun alalahanin mo ko pagka nagkita kayo ng ating amang nasa langit. Ano sinabi ni Jesus na, kumbaga, yung isa mocking, yung isa nagpakita ng repent. 'Di ba? Kaya kung tatanungin niyo ako, kung halimbawang yung mga korap na politiko, hihingi ng tawad sa Panginoon at pwede nila makuha yung salvation, yung buhay na walang hanggan, kahit na ganun yung ginawa nilang kasalanan. Well, ano sa tingin niyo ang sagot? Yung mga karumal-dumal na korap na politiko na kilala ninyo, na hindi pa nakukulong hanggang sa ngayon, pagka humingi ng tawad dyan, sa tingin niyo papatawarin yan? Again, it's not for us to be judged. Hindi tayo ang maghuhukom, hindi tayo ang huhusga, kundi si Jesus. Okay? Pero syempre, ang tingin ni Jesus, sa puso natin. Diba? Sa puso natin. Kung magre-repent tayo kay Jesus ng buong puso at makikita niya na malinis yung puso natin, then that's the right time. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, na ibibigay niya yung salvation. Kasi yung salvation is a free gift from God na makukuha lang natin yon through our faith, hindi to our social or good works. Di ba? So no one can boast about it. Kasi alam ni God Kasi kung sasabihin nyo na, ganun pala magnanakaw na lang ako ngayon, tapos pagka malapit na akong mamatay, hihingi na lang ako ng tawad. Sa tingin nyo ba, malinis yung puso nyo pagka ganun? Yung palang, ganun palang, ngayong araw pa lang, yun na iniisip nyo. Sa tingin nyo, malinis kagad yung puso nyo. Kita ni God yun. Kita ni Jesus yun. Then, hindi kayo mapapatawad, hindi nyo rin makukuha yung salvation. Again, ang tingin sa puso. Kung gaano ka pure, kung gaano kalinis, yung intention mo kung nagre-repent ka o hindi, at kung gaano ka 100% yung pag-surrender mo sa Panginoon natin. Hindi mo kasi pwedeng sabihin na ganun pala papatawa kung yung mga politiko na korap kayang patawarin ni Jesus, ganun din gagawin ko. Ang problema, yung thinking na ganun, hindi ka na 100%, hindi na malinis yung puso mo. So hindi ka rin mapapatawad. Di ba? I mean, hindi malinis yung puso mo di ba? Ngayon pa lang pinag-isipan mo na ganun na yung pala ang technique. Okay. Hindi, magnanakaw muna ako ngayon. Pagka malapit na ako mamatay, doon na ako magre-repent. Di ba? Hindi malinis yung puso mo. Ang tanong, sino ba yung malinis ang puso sa atin? Di ba? Lagi kong sinasabi na hindi natin kayang bayaran yung mga kasalanan natin. Only Jesus can do that. Anong gagawin natin para mapatawad, para makuha natin yung salvation? I-follow natin si Jesus. Yung faith natin sa Kanya. Sa Kanya lang tayo mag-worship. Sa Kanya lang tayo hihingi ng tulong. Sa Kanya lang tayo babalik. Ipakita natin na malinis yung puso natin, yung faith natin. Another question, Yung mga translasyon. Ito trending to Siyempre, marami nagsasabi na bakit nyo sinasamba yung kahoy. Nasa Biblia yan. Huwag sambahin ang mga, something like that. Huwag sambahin yung mga rebulto-rebulto, yung mga nag-aastang, yung mga rebultong gawa sa kahoy, parang ganon. Okay? Let's define first kung ano ba ibig sabihin talaga ng tinatangkilik o sinasamba yung rebulto o yung kahoy. Di ba? Again, ang tingin ni God sa puso Kahit umating ka ng translasyon, to name a few, umatin ka ng Viva Santo Niño sa Cebu, Dinagyan. At alam niyo na yon sa mga probinsya nyo. Ang tingin kasi ni God kung ano yung nasa puso Ngayon, kung sasabihin mo sa akin na ang iniisip kasi ng iba, trending tayo pagka, trip-trip na mga kabarkada, halika, sampa tayo sa translasyon, makihila tayo ng lubid. Sa tingin mo, trip-trip nila, sa tingin mo 100%, ang tingin ni Jesus sa puso Di ba? Ang tingin ni God sa puso, hindi malinis yung puso niya kasi nagkayayaan yung tropa, hindi mo naman talaga plano, since na mga kabataan, di ba? Ngayon, tara, punta tayo doon, tapos vlog tayo, ganon. Sa tingin mo, pure yung heart mo? But when it comes to faith, di ba hindi? Kaya it's not for us to be judged na sasabihin natin. Kaya naman, itong mga to, sumasamba sa kahoy. Di ba? Nakita mo ba kung ano yung nasa puso nila? Kung bakit sila andun? Baka hindi naman talaga yung kahoy ang pinunta nila doon, kundi yung faith nila. Again, kung ano yung nasa puso nila.
Doon magkakatalo. Doon hindi natin kita. Doon hindi natin arok. Ang nakikita lang natin yung flesh, yung ibabaw, yung panglabas. Kung ano yung sitwasyon ngayon, hindi talaga kung ano yung nasa loob ng puso. Nga kaya hindi lang tayo DDS dito. Gusto ko, hindi lang tayo, alam mo yun, hindi lang tayo nakikipaglaban, hindi pinaglalaban si Duterte, kakampi natin si Duterte, pinagtatanggol natin. Ayokong tignan lang, ayokong umanggulo lang sa ganun eh. 'Di ba? Gusto ko haanggulo rin tayo kay Jesus kasi yun lang naman talaga eh. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing perfecto ako. Nakikita nyo, minsan nagmumura ako eh. 'Di ba? Again, kung ano yung nasa puso, doon tayo tinitignan, doon tayo nahuhusgahan. Yung faith natin. Merong iba dyan, pupunta magsisimba linggo-linggo, pero Monday to Saturday, makasalanan. Nakikita ni God yun sa puso. Di ba? Mahihingi ng tawad every Sunday, tapos Monday, back to normal. Di ba? Di ko naman sinasabing masama magsimba, ha? Baka may mag-comment dyan. Di ba? Again, husgahan tayo doon sa, depende kung ano yung nasa puso natin, eh. Di ba? Diyan makikita ni God. Malaloko nyo yung ibang tao. Even yung mga politiko na sinasabi nila na malinis sila, ang niloloko lang nila, sarili nila sa kataong bayan. Kasi hindi natin nakikita kung ano yung nasa puso nila. Pero si God, si Jesus, yan ang nakakakita kung sincere yung sinasabi mo. Kung nagre-repent ka talaga. O gusto mo lang utakan para makapakita sa taong bayan na wala kang ginawang kasalanan, na mabuting tao ka. Hindi. Hindi yan lulusot sa atin, pero sa taas, hindi yan lulusot. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan, ating pag-usapan.